Dumugo ang ilong ng ilang estudyante sa Albay dahil sa sobrang init. At sa Metro Manila, blended learning o hindi kaya half-day ang pasok sa ilang lugar. Saksi si Bernadette Reyes. 7 sa kada 10 guro sa Metro Manila nagsabing hindi na nila matiis ang init sa mga classroom batay sa online survey ng Alliance of Concerned Teachers NCR. Noong March 6 to 10, ginawa ang survey kung kailan hindi pa opisyal na nagsisimula ang tag-init. Ngayong tag-init na at nagbabala ang pag-asa ng mas mataas pang heat index sa mga susunod na araw, nagpapatupad na ng alternative delivery mode ang maraming paaralan sa 8 rehiyon sa bansa, kabilang dito ang Metro Manila. Dinatnan kung sarado ang mga paaralang ito sa Quezon City. Nag-abiso kasi ang lokal na pamahalaan sa mga public daycare at public elementary at high school sa Quezon City na wala munang face-to-face classes ngayong araw. At ituloy muna ang klase gamit ang blended, modular o online learning. Mas madali po kasi po hindi po masyado mainit kasi po malapit lang po yung electric fan. Tapos nakakainom na po ng tubig kasi malapit lang din po yung ref. Pwede ring dumiskarte ang mga LGU tulad sa Muntinlupa kung saan City Hall ang nagpasyang paikliin kanina ang klase sa public elementary at high schools hanggang alas 10 na umaga. Wala na silang klase sa hapon. Pero pwedeng magpa-blended learning ang School Division Office. Blended learning din muna kanina ang public schools sa Caloocan maliban sa grade 6 na may pagsusulit sa National Achievement Test. Sa Malabo naman kung sakaling umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index, suspendido ang in-person classes. Blended learning daw ang ipatutupad kapag umabot ang heat index sa 41 degrees Celsius. Suspendido rin ngayong araw ang in-person classes sa Libon, Albay kung saan may naiulat na 2 elementary student na nagdugo ang ilong. 10 guro naman ang sumakit ang ulo dahil sa sobrang init. Sa General Santos City hanggang April 5 na suspendido ang in-person classes. Hanggang April 15 naman ang suspensyon ng in-person classes sa mga eskwelahan sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Sa Polomolok at Tantangan sa South Cotabato, suspendido ang afternoon in-person classes hanggang April 15. Sabi ng DepEd, walang isang patakaran sa buong bansa. Depende talaga sa school division's head o lokal na pamahalaan. Ano na po tayong order sa Department of Education na pwedeng mag-switch to blended learning ang ating mga paaralan kung meron silang mga nakikita na mga iba't ibang problema. Kasama na dito kung mainit ang panahon, pwedeng mag-switch to blended learning. Hindi naman lahat kasi ng paaralan sa ating bansa ay maduwang, ay hindi masyadong nagsisikipan, may bintana, kaya naman ang ventilador, may iba pa nga, may air condition. At yung mga bata ay nakakainom kagad ng tubig. May sapat na tubig doon para hindi sila na dehydrate. Pero hindi lang sa mga classroom ramdam ang epekto ng sobrang init, kundi maging sa level ng tubig sa mga dam. Ang dating munisipyo at simbahan ng Pantabangan, Nueva Ecija, na dapat nakalubog sa tubig, muling nasilayan. Kasunod ito ng pagbaba ng tubig sa Pantabangan Dam. Naglatag na ng cloud seeding ang NIA Upper Pampanga River Integrated Irrigation System. Meron naman po kami nakahantabay na programa para po sa cloud seeding na kung saan ay mga kapagdadagdag na patubig. Mula po sa buwan ng Abril hanggang matatapos po ito ng Hunyo. Sa Metro Manila, nagbabala ang Task Force El Nino na posibleng makaramdam ng paghina ng tubig. Dahil patuloy ang pag-init ng ating panahon, lumalakas ang konsumo ng mga household at syempre ifa-factor in na rin natin yung evaporation at lack of rainfall, may posibilidad na bumaba yan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.